buhay sa bayang masagana, bayang sa pagkain. Magandang umaga po sa inyong lahat. Imagine ha, all the way from Camarines Sur, pumunta kami dito sa Camarines Norte. And from Daet, medyo malayo pa pala, papuntang Mercedes. And nandito po kami sa barangay Masalong-Salong. Oh, imagine. Narating ko yon. And yun nga, medyo hindi lang maganda yung road. Kaya nga yun ang inaayos ngayon ng Department of Agrarian Reform sa pamamagitan po ng kanilang ARCP. And ang feeling namin, yun bang parang na misplace na yung mga organs namin. So sobra po talagang bad. Bad road talaga. Pero may pag-asa na po ang mga taga Mercedes, especially itong barangay Masalong-Salong, dahil po magkakaroon na sila ng magandang road dito sa pamamagitan ng ARCP aside from the road project ng provincial government. So, andito po ang ama ng barangay, si Kapitan Jesus Badines. Okay. Magandang araw po sa iyo, Kap. Nakarating po kami sa inyong barangay. Opo, kami po ay nagagalak na nandito to know kung ano po yung magandang balita na maipahahatid po ninyo sa ating mga viewers ngayon tungkol sa Agrarian Reform Program. Ano po, for implementation, ngayon nasa amin na ang competing. Sa ngayon ay sinasagawa supervision po ng lahat ng engineer, DPW, DAR, at saka lahat po ng ng engineering, ng provincial. Ilang taon na po na ganito po yung road ninyo dito sa barangay Masalong-Salong? Matagal na po talagang. And with this project po na darating sa inyo ngayon, anong pakiramdam ng isang barangay kapitan na ama ng barangay? Ay marami po ang naluagan sa project na yan dahil yun ang major na problema ng aming mama. So ano naman po ang pakiramdam ng iyong mga constituents dito sa barangay? Ano naman po yung naririnig ninyo dahil meron na kayong project na ganito? Ang karamihan po ay nagpapasalamat tungkol yung mga transportation na kagad ay maidadala sa bayan. Kung kaya nagpapasalamat po nga sila dahil naisagawa na itong project na ito. Opo. Imagine hindi lamang po yung mga farmer beneficiary yung makikinabang nitong project na ito. Kahit yung mga non-ARBs ay ganun din. Siya po. Ang karamihan na matutulungan, yun ng mga ARBs na kung saan ang mga product nila ay madaling maidadala sa bayan. Okay. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa interview na ito and good luck po sa development ng Barangay Masalong-Salong sa pamamagitan ng projects from DAR and also ng provincial government. Maraming salamat po. Isa naman pong ARB o Agrarian Reform Beneficiary ang ating makakausap ngayon dito po sa Barangay Masalong-Salong sa Mercedes, Camarines Norte. Sa pangalan po ni Mr. Ferdinand Hueves. Oo, hindi po Biyernes Hueves. Joke lang yon. Para medyo ma-relax naman si Sir. Ikaw po ay isang Agrarian Reform Beneficiary. Yes, ma'am. Opo. For how long na po na napasa inyo yung lupa na inyong sinasaka ngayon? Tagal na, ma'am. Mga ilang taon na? 20 years. 20 years? And ilang hektarya naman po yung? 2 hectares. 2 hectares po. And sinasaka po nyo ngayon. Opo. Ano naman po yung mga tanim ninyo? Pinya. Wow! Matamis? Pinya. Okay. Coconut. Aha. Yung tambo. Yung pang
ginagawang pangwalis. ginagawa. Okay. And maganda naman po ang income. Saging. Saging. Maganda naman po ang income ninyo. Maganda po ma'am. Okay. And ilan po ang anak ninyo? 4 ma'am. 4. So maginhawa sa buhay dahil meron po kayong pinagkakakitaan. Opo ma'am. Mhm. So ano masasabi niyo doon sa mga viewers natin? Sa pakinabang na nakuha ninyo dahil po sa lupa na naibigay sa inyo through Agrarian Reform Program. Malaking tulong po ma'am. Kasi naibigyan kami ng ganun ng gobyerno. Eh nag-aaral na po yung mga anak ninyo. Opo. Oo, High dahil school na yung dyan. panganay at 3 elementary. Okay. So maginhawa ang buhay. Yes ma'am. Oo. Aside from that, ano pa po yung assistance na naibigay sa inyo ng Agrarian Reform Program? Yan yung sa RSP, yun sa road, sige Oo. road, danan ho. Yan. And sa sakahan po ninyo, anong assistance ang nakuha ninyo? Aside from na-receive ninyo yung lupa. Oy, Mang Ferdy, sabi daw sa akin, parang recipient yata kayo ng assistance para sa pagpapalago ng pinya na Opo. worth 42,000. Yes ma'am. Ano bang assistance yon? Lahat na yun, abono ho na ibibigay sa amin. Mhm. Yung organic, Aha. organic fertilizer, Okay. lahat ng yun. Yung inputs ho nung na ibibigay sa amin. So, napakalaki ng nyo, ng produce ninyo. Opo ma'am. Oho. And mag-aani na kayo? 2 months pa ma'am. 2 months pa. And may calculation na ba kayo kung magkano yung marireach ninyo na, income para dito? Mga ilan kaya kung lahat magaganda? Laki-laki ma'am. Malaki? 50 tawag yun. Mga 50,000. Wow, galing naman. So, napakaginhawa po talaga, no? Yes. Kaya, yung iba dyan, na mga ARBs, ano pong masasabi ninyo para naman magkaroon sila ng, malagong produksyon sa kanilang mga pananim? Ganun sir, sumali sila sa ng gobyerno. Mhm. Ng Yung assistance na assistant ng gobyerno, na naibibigay. ibibigay ng gobyerno. Yun. Okay. Maraming salamat, Mang Ferdy. Thank you po ma'am. Nandito naman po tayo sa Barangay Pambuhan. It's just some kilometers away from the first barangay, yung atin pong pinuntahan. And ngayon naman makakausap natin si Mang Roberto Fernandez. Yun. Mang Robert, magandang araw po sa iyo. Magandang araw. Opo. Ilang taon na po kayong nagsasaka ng lupain ninyo? Ako na yata mga 15. 15 years. Opo. And ikaw po ay isang Agrarian Reform Beneficiary. Yeah. Opo. Ano po yung pakinabang na nakuha ninyo dito sa programang ito na pang-agraryo ng DAR? Marami pong nakuha kami dyan dahil nung una po talagang pag nakukuha nang hindi ba naibigayan. Mhm. Nung naibigay na po sa inyo, ano po yung naiba sa buhay ninyo? May kaunti akong pagkakaibang sa ngayon dahil nakatanim naman akong kaunting saging, anyog, tapos ngayon pinya, kaya medyo nag-ibaw po ang takbo ng Ng buhay. Opo. Opo. Ilan naman po yung anak ninyo, Mang Robert? Ngayon po, 6 ang buhay, Mhm. pero may mga asawa na. Oh, very productive si Mang Robert, 6. And sila naman po ay nakapag-aral. Oo, 3 naman katapos ng medyo mataas-tas na Kumusta po naman ang income ninyo out of those products na nakukuha po ninyo sa lupang ibinigay sa inyo ng DAR? Kasi ngayon medyo nagtaas-taas. Dahil po may mga asawa na rin yung mga anak ninyo, tamang-tama na lang po sa inyong mag-asawa at saka dun sa mga dependents ninyo na natira. Tama sana, pero ngayon bumalik na yung ibang anak ko nandyan na sa akin. Pero nakatulong naman kayo sa pagsasaka, di ba? Ay, siyempre. Opo. And ibang-iba po talaga yung pakiramdam na meron kang inaasahan na lupa na pwede mong pagkukunan ng income. Di po ba? Opo. Opo. So ano naman po yung mga iba pang assistance na naibigay sa inyo ng DAR?
Ay marami kong naibigay dito ang DAR. Unang-una yung mga nagbibigay sila dito ng yung baboy, abono. Okay. Yun marami kong iba. So talagang yun po ang nagbigay ng pagkakaiba po sa buhay ninyo ngayon na meron na kayong sariling lupa compared doon sa hindi nyo pa nakukuha. Tama po yun. So ano po yung masasabi ninyo sa mga viewers natin tungkol po sa benepisyong nakukuha ninyo mula sa DAR? Nagpapasalamat po ako sa DAR na nabigyan kami ng ganitong pagkataon, nabigyan kami ng lupa. Kaya malaki ho ang pasalamat ko sa DAR. Nandito pa rin po kami sa Barangay Pambuhan. Pero napakaganda naman ng view dito. Ayoko na yatang umuwi. Pero po, bago yung mga magagandang views dito sa Barangay Pambuhan, ay kausapin muna natin ang ama ng barangay, si Barangay Kapitan Roel Nael. Magandang araw po sa iyo, Barangay Kapitan. Magandang araw naman, ma'am. Napakaganda naman po ng view dito sa inyo. Talaga maganda ang view namin. At sabi nga kayan, magaganda din ang mga kabarangay ko. Of course, syempre. Oo naman, kasi sayang naman ng boto sa mga darating na araw. Pero po, joking aside, dinig ko po ang ganda ng benepisyo na nakukuha ninyo sa Agrarian Reform Program. Talaga, ma'am, napakaganda talaga. Unang-una po itong concreting namin. Pangalawa, itong farm to market road. Okay. Aming itong water system na ongoing po ngayon. Pati po water system? Mayroon po kami. Galing naman. And saan naman galing yung tubig? Bali, ma'am, dyan sa bundok na medyo malayo-layo lang talaga. Pero fresh na fresh. Fresh, ma'am. Okay. And binigay po yan ng DAR sa inyo? DAR po yun. Sa mga farmer beneficiaries? And kahit doon sa hindi naman talaga beneficiaryo, nabibenepisyuhan pa rin. O, diba? So, ano pong masasabi ng isang leader ng barangay pag ganyan ang dumarating sa iyong mga, mga projects, mga programs? Ito po ay talagang sabi ko nga po nagsimula in 2009. Sabi ko nga yan, siguro ito ang sa apat kasing barangay, ma'am, kami dito. Magmulang Matugtog, Hinipaan, Masalungsan, Pambuan. Sa apat na barangay, sabi nga, ito ang iba ang pagkaputol ng pusod ko. Wow! Pusod nga. Sabi nga, gawa Ibig ng sabihin, sobra naman ang swerte nyo. Maraming- At dami-daming biyaya na dumarating sa inyo. Opo, ma'am. Dahil sa apat na barangay, ako ang pinakamaraming naibigayan ng darang na proyekto, ma'am, sa barangay kong ito. Wow naman. Ano naman ang sikreto nyo, Kap? Hindi, ma'am, ako naman kasi po, ma'am, alam mo naman nila, Ma'am Alice, yung mga taga-DAR na pagpapatawag ng DAR. Up to date po ako sa mga ganyan. And very, po talaga kayo, supportive Support kayo sa programang pang-agraryo. Opo. And marami po kayo mga ARBs talaga dito sa barangay ninyo. Ay, marami, ma'am. Dahil kung ito po, ma'am, itong isa pa po yan sa proyekto namin na kasama po din sa RSP, itong irrigation namin, na kung ito po ay matutuloy-tuloy, malaki po ang mabibiyayaan nito. Unang-una po, ang lupa na naibigay ng DAR dyan, Wow. 600 hectares. 600. Hindi lang 60 po, 600. Take note, hindi lang 60, 600 hectares. Kaya po kung maituloy po, ma'am, yung tuloy-tuloy po ang irrigation namin na pero hindi pa man nasisimulan dahil tinatapos pa, ma'am, itong farm to market road, itong water system. Siguro isusunod na po yan. Maraming pakinabang sa mga kabarangay ko. Dahil unang-una po, kung ito po ma-implement ay maituloy na yung mga project ko, lalo na po yung irrigation, mas marami pong mabibiyaan ng mga kabarangay ko. Lalo po yung sa pagtanim. Kasi ang mga tinatanim lang dyan, mga saging, kamuting kahoy. Kung ito po ay makultivate na magawa ng irrigation yan, makukultivate na ang lupa. And ikagaganda po ng buhay ng mga constituents ninyo dito. Opo. Ako man po ay nagpapasalamat sa pamunuan ng DAR. Una-una po si Sir Leo na walang sawang tumutulong sa aming barangay. Pangalawa po, itong aming mayor na kasalukuyan pong alkalde ngayon, si Mayor Alex Parrillo. Dahil isa po yan sa nagbigay ng counterpart dito sa amin. Yung pong counterpart niya na binigay sa
papuntang bundok na yung marksman po, yun ang binigay niya. Kaya maraming salamat po sa kanya. Ngayon po ang makakausap natin ang Pangulo ng PROWASA. Ito po ay Pambuhan Rural Water Works Sanitation Association. Yun. Magandang araw po sa iyo. Magandang araw, ma'am. So ano naman po yung asosasyon ninyo na yon? Yan po ang asosasyon po ay naglalayo na magkaroon po kami ng malinis na tubig para naman po ay mapagtabangan ng taga-barangay Pambuhan po. Okay. Para malinis yung tubig. Pero malinis naman po dahil galing daw sa bukid yung tubig ninyo, bongga kayo. Kaya nga po ay mas lalo po namin na pinupursige na as soon as possible po ay makarating po dito ang tubig para mapaglabangan naman po ng tao. Okay. So iyan pong water system na yan ay bigay sa inyo ng Department of Agrarian Reform. Yes, ma'am. Opo, ang galing nyo naman. Binubuhusan kayo ng biyaya dito. Kaya nga po, ma'am. So ano naman po ang pakinabang ng water system na yon dito sa inyong barangay? Siyempre po, una-una, magkaroon po kami ng potable and safe drinking water. Kasi po, hindi habang panahon na ang makukuha po ng tubig sa balon ay malinis. Darating dito ang panahon na dadami po ang populasyon ng Barangay Pambuhan. So, ano na po ang bahay, magkakaroon na po ng contamination tubig. So, inaanaw po na, pinapaigi mo namin ng ang project na yan para naman po na mas maaga ay napaglaban namin yun. Opo. And paano po yun? Kayo rin po ang mag-a-administer nito? Yes po, ma'am. Magbabayad ba sila? Ano pong sistema nun? Yes, ma'am, magbabad po na. Siguro, hababa na naman kasi ang source naman po actually nasa Libre po. naman. Kaya lang, syempre, may mga gastos din sa pag-maintain noon. Yes po. Kaya yun lang naman po yung concern ninyo doon. Kaya meron naman pong bayad kahit konti lamang. Yes po, ma'am. Okay. So, ima-manage po ninyo yon ikaw bilang presidente. Okay. So ano naman po ang sinasabi po ng mga kamiyembro ninyo dito sa asosasyon sa advent po o pagdating nitong water system dito sa inyong barangay? Ay, laki pong pasalamat nila sa siyempre po sa RSP. Sa magitan po ng suporta po na ibinigay ni Paro Leo. Saka siyempre po sa mga staff ng RSP, nandyan po si Ma'am na Alice. So ano na po sila, atat na po sila para malasahan nila ang napakasarap na tubig inumin po na galing mismo sa bundok. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, ma'am. Tuloy nating suportahan, isulong ang laban sa kahirapan at ipagpatuloy ang reformang